ika-14 na araw ng Mayo taong 2025. Ngayong may mauupong mga bagong senador, impeachment trial ni VP Sara hindi raw itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga legit na oposisyon, welcome daw kay PBBM. Pero ibang usapan na raw yung mga nagpapanggap lang. Senator-elect Rodante Marcoleta, hiniling sa COMELEC na iproklama na agad silang mga nanalong senador. Habang nakakulong namang si Pastor Apollo Kibuloy, nanawagang mag-manual recount ng mga boto. Salisigang na nambibiktima ng mga pasahero sa NAIA, nasa kote. Rider na pulis naipit sa karambola ng dalawang nagitgitang UV Express. Karumal-dumal na krimen naman sa Davao City. Lady Guard, patay matapos barilin ng kinakasama niyang si Q. At eto na nga, ang mutya ng Section E star Ashtin Olviga na mapanood na dito sa TV5 may inamin tungkol kay Andres Mulak. Si Ashtin live sa Frontline. Nawi sa disgrasya ang away kalsada ng dalawang driver sa Quezon City. Nadamay pati ang iba pang sasakyan kaya nagkaroon ng karambola sa EDSA Quezon Avenue Tunnel. 6 sugatan kabilang ang isang pulis na umaawat sa away ng mga driver. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Wasak ang harapan ng bus at ang likod ng UV Express na ito na nadamay sa karambola sa EDSA Quezon Avenue Tunnel. Nagkayupi rin ang isa pang UV Express at napinsala ang isa pang motorsiklo na kasama rin sa disgrasya. Base sa investigasyon, nagsimulang disgrasya na magtalo ang dalawang driver ng mga UV Express. Huminto sila sa gitna ng tunnel. Tumigil naman ang rider na isang pulis para awatin ang dalawa. Nagkataon na parating na ang bus na galing PITX at pabalik na ng Fairview. Ito raw pong bus na parating na Bulaga. Kasi usually pag mga ganong oras, between 6 o'clock, 5:45, maluwag po yung daan natin eh. Aminado naman ang driver ng bus na nabigla siya sa mga nakahintong sasakyan. Nagulat naman po ko na may UV sa biglang huminto na nakatigil siya. Walang hasad, walang ilaw kasi. Sugatan ang dalawang driver ng UV Express, 3 pasahero ng UV Express at ang rider na pulis. Dinala sila sa ospital. Bumigat ang traffic sa eastbound lane ng Quezon Avenue dahil sa disgrasya. Tumagal din na nasa 2 oras bago na ialis ang mga nagkarambolang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng QCPD kung sino ang dapat managot. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sinimulan na ang random manual audit o ang mano-manong bilangan ng boto sa ilang balota. Mahigpit ang pagbabantay at tiniyak na hindi bahagi ng Electoral Board ang mga gurong nakatoka sa pagbibilang. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Carrie, ilang ballot boxes na ba ang nabibilang dyan? Julius, nasa 59 ballot boxes na ang napoproseso rito sa Random Manual Audit Center ngayon. Pero klaruhin ko lang din na pinoproseso pa yan. Ibig sabihin hindi pa tapos dahil nga kakasimula nga lang din. At sa ilang sadali ay inaasahan din natin na isasara na itong site nga ng RMA dahil 8 a.m. to 6 p.m. lang ang gagawin nilang proseso sa kada araw. Ang RMA, gaya ng nabanggit mo, ay ang mano-manong pagbibilang nga ng mga boto mula sa election returns na inilabas ng Automated Counting Machines o ACMs na ginamit sa Bilang Pilipino 2025. Narito ang pasilip sa pagsisimula ng RMA. Sunod-sunod na ang pagdating ng mga ballot box mula sa higit 700 polling precincts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito isasagawa ang random manual audit o ang mano-manong pagbibilang ng mga boto. Mahigpit ang seguridad dyan at limitado ang access sa mga tauhan ng RMA. 1 oras lang din pinayagan sa loob ang media.
Kung makikita nyo sa kanan ko, isa-isa nang inilalabas ang mga balota mula roon sa mga ballot box. Ang bawat isa niyan, umaabot daw ng 1,000 ang laman. At ang gagawin ng mga guro riyan ay mano-mano nilang bibilangin ang lahat ng boto na nandyan para masiguro at ma-check kung tama ang binilang ng mga automated counting machine sa nangyaring Bilang Pilipino 2025. Pagkatapos ay ikukumpara ng tinatawag na verifiers ang kanilang mga tali sa inilabas na election returns ng mga ginamit na ACM sa botohan. 60 teams ng public school teachers ang tagabilang kada batch, habang may 60 verifiers din mula sa civil society and professional groups gaya ng PPCRV at NAMFREL. These are public school teachers. Nagkaroon sila na experience as member of the electoral board in previous elections, not during this election. We have verifiers. They observe what the team is doing. No? Hindi pwedeng parang shortcut nila na sige, parehas na lang tayo. Kasama sa mga mano-manong binibilang ang mga boto para sa pagkasenador at congressman, gayon din ang mga party list at mayor alinsunod sa batas. Ayon sa election watchdogs, halos 100% ang accuracy o ang pagkakatugma ng mga resulta kahit sa mga nagdaang eleksyon. Pero sakaling mapatunayan daw na lagpas sa 10 ang discrepancy o kaibahan, muli nila itong ipasusuri sa kanilang Technical Evaluation Committee. Importante ito kasi malalaman nila na yung kanilang balot na binasa ng makina, tiningnan din ng tao. Medyo masalimuot lang itong proseso dahil nga mano-mano, kaya inaasahang tatagal daw ang RMA ng 45 days o ilang araw na lang din bago opisyal na maupo sa pwesto ang mga bagong halal ngayong 2025. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Carrie Cator. Baklasan na ng mga campaign material na ginamit sa Bilang Pilipino 2025 ang ilang kumandidato. Sila mismo nagtanggal ng kanilang mga poster at tarpaulin. Nasa frontline balitang yan si Ninang Pauco. Mano-manong pinagbabaklas ng mga tauhan ng barangay ang mga tarpaulin na nakadikit sa mga barikada sa gitna ng kalsada sa Sampaloc, Maynila. 2 araw yan matapos ang Bilang Pilipino 2025. Sinusuid nila ang bawat sulok na pinagkabitan ng mga campaign materials para tiyaking malinis. Gamit naman ang mahabang stick, sinusungkit ng mga tauhan ng MMDA ang mga tarpaulin na nakasabit sa mga poste ng kuryente sa Quezon City. Sinuid din pati ang mga pader na tinadtad ng posters ng mga kumakandidato. Dadalhin ang mga pinagbabaklas sa MMDA base sa Ortigas at Marikina. Nakatakda rin itong i-donate sa partner beneficiaries para mai-recycle. Sa Rodriguez Rizal naman, mismong si Vice Mayor Edgar Sison ang nagtanggal ng mga ginamit niyang posters matapos iproklama. Pati si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nangunguna sa paglilinis ng kanyang mga tarpaulin. Hinikayat niya rin ang iba pang mga kumandidato na magbaklas. Pinangunahan din ni na Mayor-elect Edwin Olivares at Congressman-elect Eric Olivares ang pagbabaklas ng kanilang mga tarpaulin sa Parañaque. Halos mapuno naman ang truck na ito nang pagtatanggalin ang naglalakihang tarpaulin sa Imus, Cavite. Tulong-tulong ang engineering team, City Environment and Natural Resources Office at Imus Task Force sa operasyon. Sa Quiapo, Nueva Ecija, mga residente ang nagtulong-tulong sa Oplan Baklas. Ayon sa COMELEC, hanggang May 17 ang pagtatanggal ng mga ginamit na campaign material. May tuturing na election offense ang hindi pagsunod dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nalagasan ng 2 kongresista ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang Bilang Pilipino 2025. Ang isa sa 3 posibleng pumalit sa kanila na si Laila De Lima, pumayag na raw maging House Prosecutor sa impeachment. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagtatapos ng eleksyon, ilang mga re-electionist congressman ang bigong makabalik sa Kamara. Kabilang dyan ang 2 sa 11 House prosecutors na sasalang dapat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo.
Yan ay sina General Santos, Representative Loreto Acharon at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. Natalo sina Acharon at Bongalon sa muli nilang pagtakbo bilang kongresista. Ang lumulutang tuloy ngayon na posibleng maging parte ng House Prosecution Panel para sa impeachment ay sina Attorney Shel Jokno ng Akbayan Party List, dating Senador Leila de Lima ng Mamamayang Liberal at Miro Kimbo ng Marikina 2nd District. Welcome naman daw sila sa panel ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Yung personal opinion ko, talagang maganda rin na makasama namin sila dahil unang-una, nakita naman po natin, hindi po ito mga ordinaryong mga kongresista, mga dekampanilyang abogado to. Talaga ng mga may karanasan, may credentials at masasabi natin na talaga namang batak na pagdating sa trial. Dating Justice Secretary si De Lima habang kilalang human rights lawyer si Jokno. Naging bahagi naman ng prosecution team si Kimbo noong ipina-impeach si dating Chief Justice Renato Corona. Kahit may dalawang nalaga sa House Prosecution Panel, kumpiyansa pa rin si Chua na mananalo sila at mapapanagot si VP Sara sa paglilitis sa Senado. Very overwhelming, very blatant, very obvious yung ebidensya. Wala akong nakikitang dahilan para hindi sila pumabor. Otherwise, kailangan ipaliwanag nila sa taong bayan kung bakit hindi magiging ganun ang kanilang boto. Sabi naman ni De Lima, tumawag na raw sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para alukin na maging parte ng House Prosecution Panel. Tinanggap niya na raw ito. But I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Si De Lima ang tumayong tagapagsalita ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Naniniwala rin siyang may sapat at malakas na ebidensya laban sa bise. Lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady. That is totally unbecoming of a very high official as the Vice President. Nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial kay VP Sara sa Hulyo pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, bukas daw si House Speaker Martin Romualdez sa mapabilang sina dating Senador Leila de Lima at Attorney Shel Jokno sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara. Malaki raw kasi ang magiging ambag nila sa impeachment proceedings. Naiproklama na ang bagong halal na gobernador at vice-gobernador sa Maguindanao del Norte. Live mula sa Datu Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, wala bang nangyaring aberya sa proclamation? Julius, kung naging masalimuot, magulo at umabot sa sakitan ilang araw o sa mismong araw ng botohan ang sitwasyon dito sa BARM, naging kabaliktaran naman yan sa sitwasyon ngayong araw sa pagproklama ng mga nanalong kandidato lalo na sa Maguindanao del Sur at dito sa Maguindanao del Norte. Dito nga sa 6th Infantry Division, kampo ng militar sa Datu Udin Sinsuat, idinaos ang canvassing at proklamasyon para masiguro na maayos ang seguridad at mapanatili ang kapayapaan. Gumawa ng kasaysayan si Datu Tukaw Mastura bilang pinakaunang halal na gobernador ng Maguindanao del Norte. Si Mastura ang nagwagi sa gubernatorial race laban sa kanyang pamangkin na si Suharto Teng Mangudadato. Higit 122,000 ang lamang ni Mastura kay Mangudadato. Ayon sa bagong halal na gobernador, prioridad niyang mapaunlad ang probinsya at magtayo ng business hub. Itataguyod daw ng administrasyon niya na mahikayat ang mga mamumuhunan para makalikha ng mga trabaho. Narito ang bahagi ng panayam kay Governor-elect Mastura. Ang unang pinakamalagang proyektong natin is how to make
how to make Maguindanao Norte an industrialized or a best business center. Kasi nandiyan po ang Puliyok, nandiyan po ang airport natin. To invite investors kasi para po rin ito sa kapakanan ng BARM, no? Mga rido o away ng mga pamilya naman ang isa sa tututukan ni Vice Governor-elect Datu Marcial Sinsuat na running mate ni Mastura sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Ito daw kasi madalas ang pinagmumulan ng kaguluhan sa kanilang probinsya gaya ng away sa lupa. Kaya para mahikayat ang mga negosyante ang pagtaguyod sa kapayapaan sa probinsya ang isa sa mga bibigyang prioridad ng kanilang administrasyon. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Vice Governor-elect Sinsuat. Yung natatandaan ko pa na nasabi namin nung kampanya is una-una yung peace and order. Yes. Yun yung una na priority na gagawin namin sa Maguindanao del Norte. Malaki ang magiging epekto ng resulta ng local elections dito sa BARM. Maari sila kasi ang mag-impluwensya sa kampanya ng mga kakandidato sa Bangsamoro Parliament elections na idarao sa Oktubre. Kritikal ang suporta ng mga bagong halal na opisyal sa isang rehiyong may malalim na ugat ng pamilya, relihiyon at alyansang politikal. Julius, bago tayo umere ay ipinunuklaman na rin si Dimple Mastura. Siya ang magiging lone legislative district representative ng Maguindanao del Norte at Cotabato City. Umabot sa 72.82% ang voter turnout sa probinsya na may halos 400,000 botante sa nasa 12 bayan dito sa Maguindanao del Norte. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Umaga pa lang, umaapaw na ang kilig dito sa Kapatid Network sa Media Day ng rising star na si Ashtin Olviga. Ang mga mata raw kasi ni Ash, may kakaibang kislap tuwing mababanggit ang name ni Andres Mulak. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Ashdress or Ashbin? Ayan na. Ashdress. Wow! Siya na nagsabi niya na umaga pala. Na hot seat na agad si ang mutya ng Section E star Ashtin Olviga na game sa kanyang media day sa TV5. Ang twinkling eyes nga ni Ash nang mabanggit ang on-screen partner niyang si Andres Mulak, hindi nakaligtas kay Mommy Dips. Ay, nag-twinkle yung mata. Nag-blush siya. Sumabak sa buong araw ng kwelang kwentuhan at pag-game si Ash, starting with Good Morning Kapatid, kung saan nagpasample pa siya ng singing. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag pumipikat ng iyong dibdib, ika'y sasalubungin. Pagdating naman sa tanghali, sumagot si Ashley ng fan questions sa One Balita Pilipinas with yours truly at ang hot question. Kasi pinost ka, di ba, na carousel. Paki-explain daw bakit sa dinami-dami ng pinost mo, lagpas 10, yung ikatlong slide ay si Andres. Pero ano yung sabihin na ikatlo siya sa slide? Wala, number 3. Ano ba yung number 3? Di ba 3 is I heart you? Basta! Huli! Pero di kulong Ash. Nagkakataon lang. Kasi bakit? Nagkakataon? Umupo rin si Ash kay Nanay Christy sa Afternoon Delight at Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Bukod sa sunod-sunod na guesting, sunod-sunod din ang blessings ni Ash. Dahil alam nyo ba, nakasabay ng showing ng Ang Mutya ng Section E sa TV5 this May 19 ay ang birthday din ni Ashtin.
Sobrang laking blessing po nito kasi bukod sa napapanood siya sa Viva One nga, ngayon mas maraming tao pa yung makakanood nito. Kaya mas na-expect namin na mas maraming magmamahal po sa amin. Kaya Abangan dahil pinaghahandaan na ni Ashtin ang kanyang second single at isang endorsement soon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Iba talaga si Ashtin at eto pa nga kukumpletuhin niya na po ang pagbisita dito sa Kapatid Network. Dahil mamaya, live po nating makakasama bilang celebrity frontliner si Ashtin Olviga. Mga miyembro raw ng salisigang na nambibiktima ng mga paseros na naiya, nasa kote. Pinakabatang mayor at ilan pang nanalo sa Bilang Pilipino 2025 na iproklama na. At isa pang iconic Hollywood star, kasama na rin sa cast ng MVP-produced film na The Last Resort. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Makapal na usok at ng gagalaiting apoy ang lumamon sa pampaserong bus na yan. Nasa kalagitnaan ng biyahe ang bus nang biglang magliyab. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Tuloy-tuloy pa rin ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa iba't ibang lugar sa bansa. Kilalanin po natin ang pinakabatang mayor ng bansa at ang mga nagbabalik sa politika. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Makalipas ang isang araw na delay, formal nang ipinoklama bilang mayor-elect ng Maynila si Isko Moreno. Naungusan ni Moreno ang dalawa niyang mahigpit na kalaban na sina outgoing Mayor Honey Lacuna at ang businessman at tutok to win party list representative Sam Versosa. Ayon kay Moreno, paghahandaan na nila kung paanong tutuparin ang pangakong Make Manila Great Again. Panahon na rin daw ng pagpapatawad matapos ang magkasakitan noong kampanya. Nananawagan ako sa inyong lahat, paupain nyo na ang damdamin ninyo. Huwag tayong mag-away-away. Let's move on with our lives. We must work together because together we can make Manila great again. Ito ang political comeback ni Isko matapos niyang matalo sa pagkapresidente noong 2022. Makasaysayan naman na naging resulta ng eleksyon sa Rizal, Cagayan, nang manalo ang 21 anyos na si Jamila Ruma bilang alkalde. Siya ang pinakabatang mayor sa buong bansa. Sa kanyang proklamasyon, hawak niya ang larawan ng kanyang ama na si dating Mayor Joel Ruma na pinaslang sa isang campaign rally noong April 23. Isa sa pangako ng batang Ruma ang pagpapatuloy sa proyekto ng kanyang ama. Landslide win naman ang pagkapanalo bilang Batangas 1st District Representative si Leandro Legarda Leviste. Kasama niya sa proklamasyon ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda, ang 32 anyos na congressman-elect, ang youngest billionaire entrepreneur. Nananatili naman si Mayor Benjamin Magalong bilang alkalde ng Baguio. Ito ang kanyang huling termino. Sa Negros Oriental, 4 na miyembro ng pamilya Sagarbarya ang nanalo. Uupo bilang mayor ng Dumaguete si Congressman Manuel Sagarbarya Sr. habang ang asawa niya at incumbent vice mayor na si Maisa ang nanalo bilang kongresista ng 2nd District. Ang anak naman nilang si Chaco ang uupong gobernador ng Negros Oriental.
at si Chesa ang city councilor ng Dumaguete. Ang asawa ng napatay na gobernador na si Roel Digamo na si Janice Digamo ang ipinoklama namang bagong 3rd District Representative ng Negros Oriental. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Target ng COMELEC na tapusin ang bilangan ng mga boto sa Huwebes. Pero ngayon pa lang, si Senator-elect Rodante Marcoleta tinutulak na ang proklamasyon habang si Pastor Apollo Kibuloy nananawagan ng manual recount. Live mula sa Maynila, nasa Frontline Balitang yan, si JC Cosico. JC, gaano karami na ang nakanvas dyan? Yes, Jiggy, sa ngayon nga as of 5:50 p.m., 89 COCs yung nakanvas ng National Board of Canvassers. Hiwalay pa dyan yung 58 COCs nga kahapon. So in total, 147 out of 175 total na COCs. Meron din pong sagot yung COMELEC tungkol doon sa panawagan na manual vote recount at hiling po ng ilang kandidato senador na magkaroon ng early proclamation. Kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y anomalya at irregularidad sa katatapos lang na Bilang Pilipino 2025, nanawagan ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbong senador na magkaroon ng manual recount ng mga boto. Sa bahayag ng spokesperson niyang si Attorney Israelito Torion, sinabi niyang layon lang daw nitong palakasin ang proseso ng eleksyon. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para siguruhin ang integridad ng bawat boto. Pang-31 si Kibuloy sa senatorial race na may higit 5.5 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, para magkaroon ng manual recount, kailangan munang maghain ng electoral protest. Kailangan pa raw ng batas para sa manual recount at dagdag budget dahil sa honoraria ng mga gurong magmamano-mano ng bilangan. Nagsimula naman na raw ang random manual audit na required ng batas kung saan mano-manong bibilangin ang boto sa piling presinto at pagtutugmain sa naimprentang election returns. Muli rin iginiit ng COMELEC na walang dagdag bawas sa boto kasunod ng mga umano'y discrepancy sa partial and unofficial count. Hindi po nagsusuma total ang COMELEC. Wala rin po kaming ranking sa lahat ng mga kandidato. Bawal po namin gawin yon. Kung may nagbago man ng numero o yung boto na nakuha, ay hindi po sa amin galing yon. Ang senatorial candidate naman na si Rodante Marcoleta, hiniling na payagan ang maagang proklamasyon ng mga nangungunang senador. Pang-anim siya ngayon na may higit 14.9 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, maghintay na lang daw. Mabilis kasi ang canvassing ng mga boto, kaya hindi raw kailangang magmadali sa proklamasyon. 58 sa 175 na certificates of canvass ang naproseso ng National Board of Canvassers. 100 COCs naman ang target bilangin ngayong araw. Kaya sa Huwebes, planong matapos ang canvassing. Pagdating ng Sabado o Linggo, posible na maiproklama ang mga nanalong senador at party list groups. Kung mangyayari yan, ito na raw ang pinakamabilis na canvassing at proclamation ng mga nanalo sa eleksyon. Kung lahat po ng mga kandidatong sa palagay nila ay panalo sila, pakikihintay na lang po. At total naman po, ginagawa ng paraan ng lahat ng inyong komisyon na mapadali po natin yung canvassing po natin. In fact, siguro nga po. Jiggy, reminder naman ng COMELEC doon sa mga kandidato, win or lose, required nga sila magsumite na kanilang SOSE hanggang June 11. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Nilinaw naman ng palasyo na hindi itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Welcome din daw sa Pangulo ang mga legit na oposisyon, pero ibang usapan na raw yung mga nagpapanggap lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit wala pang naipoproklama, malinaw na sa partial unofficial count kung sino-sino ang 12 pangalan na papasok sa Senado. Inabangan ng marami ang opisyal na resulta ng eleksyon. Dahil dito magkakaalaman kung posibleng mapatalsik o maabsuelto si Vice President Sara Duterte kapag gumulong na ang paglilitis sa kanya sa Senado bilang impeachment court. Kung resulta ng bilangan ng titingnan, 5 sa mga kaalyado at inendorso ni VP Sara ang pasok sa Magic 12. Kabilang ang mga re-electionists na sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din sina Congressman Rodante Marcoleta at Camille Villar.
Oras na gumulong ng impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Nag-ugat ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds. Giit ni Senador De La Rosa, magiging patas ang Senado sa paglilitis kay VP Sara. I am very confident that these people, we call ourselves the 24 independent republics, pagdating sa crucial decision-making, hindi ito nagpapa-influensya, hindi ito nagpapadikta. I am sure they will remain independent. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Paglilinaw ng palasyo, hindi si Pangulong Marcos ang nagsusulong ng impeachment trial. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng halalan. 6 lang sa mga inendorso niyang mga taga-alyansa ang nakapasok sa Magic 12. May pasaring naman ang palasyo sa umano'y mga nagbabalat kayong oposisyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kung si Attorney Salvador Panelo naman ang tatanungin, ipinakita lang daw sa halalan na marami pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga tutol sa paninira umano sa nakalipas na administrasyon. Panawagan niya sa Pangulo, tigilan na ang aniyay pag-atake sa pamilya Duterte. Pero buwelta ng Malacanang, huwag daw sanang pa-main character ang mga Duterte. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, nagmistulang lame duck si Pangulong Marcos na nawalan daw ng pangil nitong halalan. Pero hirit ni Castro, bakit hindi na lang subukang umuwi sa bansa ni Roque? Lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Si Roque ay ipinakontempt ng Kamara dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumento sa pagdinig sa iligal na pogo. May nakabinbinding qualified human trafficking complaint laban sa kanya sa Department of Justice, kaugnay pa rin sa pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Himayin naman natin ang resulta ng boto sa ilang senator-elect. Makakasama natin ang ating Chief Elections Analyst, Edson Guido. Good evening, Edson. Magandang gabi, Angela. So, himayin nga natin ang mga kwento sa likod ng numero nitong 2025 elections. Simulan natin kay Senator Bongo, na kasalukuyang number 1 with 26,490,000 votes. Kung makita natin, ito yung kanyang 2025 heat map. Muli mga kapatid, kung matingkad ng green, ibig sabihin, nakapasok siya sa Magic 12. Ito yung kanyang 2019 heat map. Kitang-kita natin mga kapatid, sa Bicol region, hindi dyan nakapasok si Senator Bongo. Pero ngayong 2025, lahat ng probinsya sa Region 5, na alam naman nating Bicol Region o Baluarte, ni dating Vice Presidente Leni Robredo, nakapasok siya sa Magic 12. Katulad na lang dito sa Catanduanes, kung saan makita natin, number 4 siya. Ngayong 2025, kung ikukumpara natin sa 2019, number 15. Medyo malayo, pero ngayon, nakapasok siya sa Catanduanes. In fact, mga kapatid, kung titingnan nga natin ang kanyang boto ngayong 2025 elections sa Bicol Region, pang-5 si Senator Bongo diyan. Ngayon, tingnan din natin ang Cebu. Noong 2019, si Senator Bongo, number 2 sa Cebu with 1.2 million votes. Bakit importante ang Cebu? Muli, ito ang pinaka-vote-rich province. Kung titingnan natin ang nakuha ni Senator Bongo ngayong 2025 sa Cebu, number 1 na siya. From 1.2 million noong 2019, ngayon ay 1.8 million. 600,000 additional votes ang nakuha ni Senator Bongo sa Cebu. Now let's talk about Metro Manila. So sa Metro Manila, noong 2019, pang-apat si Senator Bongo with 2,400,000 votes. Pero ngayong 2025, kung makikita natin dito, 2.8 million votes na siya at naging pangalawa nga sa ranking behind Senator Bam Aquino. So nakita natin, nadadagdagan ang kanyang suporta sa mga key areas katulad na lang ng Cebu, Metro Manila at Bicol Region. Not to mention, solid pa rin
ang suporta sa kanya sa Mindanao. Now, niready namin ito, no? So let's talk about the factions. Let's talk about PDP Laban first. Ito ang heat map ni Robin Padilla noong 2022. Nadadagdagan ba ang suporta sa PDP Laban ngayong 2025 through the votes of Senator Bongo? Diyan natin titingnan, no? So at a glance, makita natin si Robin, number 1 with 26.4 million votes. Ito yung partial unofficial nga, no, na votes noong 2022. Pero nalagpasan na nga siya ni Senator Bongo with 26,490,000 votes. At makita natin, lahat ng probinsya pasok sa top 12 si Senator Go except for Ilocos Norte kung saan number 14 siya. Ano ang significance ng Ilocos Norte? Yan ang baluarte ni Pangulong Marcos. Pero makita natin, talagang kumpleto, no? Solid pa rin ang South ngayong 2025. At yung key areas dito, yung Lingayen-Lucena Corridor na palagi nating pinag-uusapan dahil nga 40% ng kabuang botante nandiyan, nakukuha pa rin ni Senator Bongo. Dito kay Bato de la Rosa, solid ang South, pero may mga areas dito sa Norte na hindi na nakuha at dito sa Bicol Region na nakuha naman ni Senator Go. Kaya nga number 1 si Senator Go with a gap of 6 million votes over Senator Bato de la Rosa. Now let's look at Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Kinagulat ng marami na nag-number 2 si Senator Bam Aquino, no? Okay, yan. Number 2 with 20 million votes. Ano ba ang naging difference sa boto na nakuha niya compared kay Risa Ontiveros in 2022? Malinaw, mga kapatid, ang Norte ang difference ngayong 2025 for Senator Bam versus Risa Ontiveros. Sa 2025, makita nyo naman, mga kapatid, lahat ng probinsya sa Norte except for Abra, pasok siya sa Magic 12. Yan ang nagawa ni Senator Bam Aquino. In fact, kung titingnan nga natin, pinag-uusapan natin yung Solid North na baluarte ni Pangulong Marcos, number 4 si Bam Aquino sa Norte na baluarte ng mga Marcoses. At pag titingnan natin, ano ba ang pinaka-vote-rich province sa Norte? It is Pangasinan. So, kamusta ang naging resulta sa Pangasinan? Pag titingnan natin dito, ang Pangasinan, number 1, Bam Aquino. So muli, balikan lang natin mabilisan, mga kapatid. We talked about Cebu, number 1, si Bongo. Number 2, vote-rich province, sino ang number 1 sa Cavite? Bam Aquino. Sa Bulacan, sino number 1? Bam Aquino. Number 4, Pangasinan, fourth most vote-rich province, sino number 1? Bam. Laguna, sinong number 1? Si Bam. Number 6, Negros Occidental, sino number 1? Si Bam ulit. Number 7, Batangas, who was number 1? Bam. Number 8, Pampanga. Ang number 1, Lito Lapid, dahil baluarte niya ang Pampanga. Pero sino ang close number 2? It was Bam. Number 9, Rizal, sino ang number 1? Bam. Number 10, Iloilo, sino ang number 1? Bam. Number 11, Nueva Ecija, Bam Aquino. Number 12, Quezon Province, Bam Aquino. In short, mga kapatid, 12 vote-rich provinces, 10 doon. Number 1, si Bam Aquino. At yan ang rason kung bakit nga nakakuha siya ng more than 20 million votes. Ngayon, tingnan naman natin ang mga tulfo. So pinag-usapan natin ang PDP Laban, si Robin at si Bongo. Pinag-usapan din natin ang Risa versus Bam versus Kiko. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tulfo. So makita natin si Senator Raffy, karamihan ng probinsya nakuha niya, pasok siya sa Magic 12. Pero si Erwin at si Ben, especially si Ben, walang napanalunan ng probinsya halos dito sa Mindanao na nakuha ni Senator Raffy. Pagdating naman kay Erwin, ang importante dito, nakuha niya some provinces in Mindanao. Pero mga kapatid, pansinin nyo yung NCR na nakuha ni Raffy at number 3 siya noong 2022, ngayon sa NCR, si Erwin number 7 na lang. At yung mga boto nila, 2.9 million votes si Raffy noong 2022, si Erwin ngayong 2025, 1.9 million votes. Tingnan naman natin dito si Ben. Si Ben Tulfo, outside the Magic 12 sa NCR ngayong 2025. So kung titingnan natin ang trend, medyo nababawasan ang suporta sa mga Tulfo compared to 2022. Pero muli, kung titingnan natin ang mga lugar, yung voting blocks, balikan lang natin, Solid North, it's still Erwin Tulfo, who's number 1. Pero ang Lingayen-Lucena Corridor nga na pinag-uusapan natin, si Bam Aquino ang number 1. Muli, kanina pinag-usapan natin ang mga vote-rich provinces. Karamihan doon nakuha ni Bam
But those boat-rich provinces, karamihan, nasa Lingayen, Lucena corridor. Kaya mga kapatid, kung mapapansin niyo, 10 million votes na ang nakuha ni Bam Aquino dyan pa lang sa Lingayen, Lucena corridor. And then lastly, solid South Mindanao. Kung titingnan natin, it's Senator Bongo who's number 1 with 8.8 million votes. At makikita natin ang top 12 dyan, Senator Bato de la Rosa, incoming Senator Marcoleta, hanggang sa number 12, lahat ay kaalyado ng pamilya Duterte. But then Bam Aquino at number 14 had the respectable 2.4 million votes. So muli, mga kapatid, yan, hinimay na naman natin ang mga kwento sa likod ng numero ngayong 2025 elections. Balik muna sa dyan, Angela. Sa ibang balita naman, Romoronda raw para mambiktima sa NAIA Terminal 3 ang salisigang. Pero 5 hinihinalang miyembro nila ang nasa kote ng dahil sa nabulilyasong pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Walang kawala ang 5 kawatan ng McCorner sa loob mismo ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay noong linggo. Ang mga suspect, miyembro umano ng salisigang. Ayon sa Manila International Airport Authority, biglang dumami ang natanggap nilang reklamo mula sa mga pasahero na nanakawan sa airport. Sinasabing ang naturang grupo ang nasa likod ng mga nakawan sa Terminal 3 mula April 28 hanggang May 5. Dito na nagmanman ang Airport Police Department. Tinetsyempo raw ng salisigang ang pambibiktima tuwing alas 10 at alas 11 ng gabi dahil sakto yan sa palitan ng mga security personnel. Ang siste, isa raw sa mga miyembro ang magdidistract sa biktima habang kinukuha na ng mga kasabwat ang mga hindi nababantayang gamit gaya ng bag at gadgets. May 11 nang tinangkang pagnakawan ng grupo ang isang pasahero pero nabulilyaso ito. Nakapagsumbong din agad ang bibiktimahin. 5 sa grupo ang naaresto habang may 2 namang nakatakas. Nakuha sa mga suspect ang 2 cellphone at 1 laptop. Hinihinalang 10 ang miyembro ng salisigang sa paliparan. Sinampahan sila ng reklamong theft, resistance and disobedience to persons in authority at attempted escape. Patuloy na iniimbestigahan kung konektado ang grupo sa iba pang krimen. Paalala ng Manila International Airport Authority, pay close attention to their belongings. Cameras alone won't be able to save their stuff, di ba? Parang we can trace yung steps of what happened, but we cannot stop it at that moment if they themselves are not alert enough to call out, di ba, na may insidente. Rest assured naman, as I said, the Airport Police Department of MIAA is present in all terminals. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang latest sa kaabang-abang na Hollywood movie shot in the Philippines. Isa pang big star ang nadagdag sa lineup ng MVP-produced rom-com film na The Last Resort. At ang aktor na yan, dati na palang nakapunta dito sa ating bansa. Kilalanin natin siya sa Frontline Report ni MJ Marfori. Stunning vistas, jaw-dropping architecture. Ilan lang ito sa ifi-flex sa malupit at nakakakilig na kwento ng highly anticipated romantic comedy Hollywood movie na The Last Resort. Handog syempre ng The MVP Group. And speaking of MVP, binisita nga ni Chairman Manny V. Pangilinan ng filming sa Cebu at binahagi pa ang bonggang moment with notable Hollywood director Donald Petrie. And guess what? Bukod kay Alden Ehrenreich at Daisy Ridley, may bagong iconic Hollywood star na dumating sa bansa kahapon at latest addition sa pelikula. Yan ay walang iba, kundi si Sam Neill na fresh from his 35-hour flight, sinalubong na ng News 5 ng isang warm welcome. Exciting. We don't know what to expect, and yes, it's going to be fun. Minahal si Sam Neill bilang si Dr. Alan Grant ng Jurassic Park at sa Peaky Blinders. Pero alam nyo ba, hindi pala ito ang first time niya sa bansa? Well, it's the first time I've been here since 1976, so it's a long time. 1976? So what were you doing here back then? I was doing a documentary. I was in the Tondo, I was all over the place. Abangan ko
anong magiging iconic role ni Sam Neill sa The Last Resort. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito na ang inaabangang fast rising young star, our celebrity frontliner, Ashtin Olviga. Ashtin? Thank you, Jervy. Ready na to take on the world stage ang big winners ng Be The Next 5 Dreamers. Kilalanin natin sila sa Frontline Report ni News Digital 5 producer Von Berinario. Jello! Francis! Spamon! All roads lead to the grand finale. Mula sa 75, naging 20. Opisyal na ngang ipinakilala sa Be The Next 9 Dreamers Finale Showdown ang 9 na Dreamers na bubuo sa bagong global pop group. Sila ay sina Jello, Francis, Smile One, Zor, Tel, Ivan, Johan, Yuno at Dylan. Sa exclusive at first press interview nila as a group, hindi ko po siya ina-expect na mapapasok po ako kasi sabi ko feeling ko mas marami pa pong magagaling kaysa sa akin. Pero lagi ko pong sinasabi na grabe po talaga si Lord. Ang taga-Myanmar na si Smile One napasigaw na lang dahil sa saya. Really happy. I'm really happy. Ang huling tinawag na si Dylan, kinabahan na baka hindi mapasali. Nagulat na lang ako na may ano pala talaga, may plan din kung bakit nangyaring pamuli ako. Ang Dreamweaver at MC ng talent reality show na si Sandara Park, happy and proud as their ate. Kanina, nagre-rehearse sila and parang naging teary-eyed ako. Hindi ko alam kung bakit, but you know, I'm really proud of them. Sa Top 9 Dream Team, you did a great job and I'll be your #1 supporter always. Si Horizon member Vinci na naging mentor ng mga dreamer, excited sa mga mangyayari sa bagong grupo. Good luck sa 9 Dreamers namin. I hope you guys continue to keep performing with passion and with heart. Abangan ang journey to the world stage ng 9 Dreamers. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Berinario, News 5. Susunod, pampasayrong bus naglihab habang bumabiyahe. At Song of the Firefly star Morissette naghahanda na para sa kanyang bagong album at concert. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestadong isang Japanese national at isang Pinay sa NAIA Terminal 3. Nahuli ang dalawang tinatangkang isabay palabas ng bansa, ang 13 Pilipino. Kinilala mga sospek na sina Tomita Takayuko at Maria Zenaida Calios. Base sa imbestigasyon, sangkot ang dalawa sa human trafficking at illegal recruitment gamit ang bogus na manpower agency. Ang kanilang modus kunwaring ipapasok ang biktima sa technical intern training program sa Japan. Pero pagdating doon, dadalhin sila sa iba't ibang employer gamit ang mga pekeng dokumento. Ang kanilang sahod may kaltas ding 30,000 pesos. Naharap ang dalawa sa reklamong qualified trafficking in persons at large-scale recruitment. Para samahan tayo sa paghatid ng latest sa Frontline ng sports, narito muli ang ating kapatid na si Denise Tan. Welcome back, Denise. Thank you, Julius. Magkakaalaman na ngayong gabi kung mananatili sa NU Lady Bulldogs ang kampyonato ng UAAP Women's Volleyball. Pero target naman ng De La Salle Lady Spikers na itulak sa do-or-die Game 3 ang serye. Live mula sa Mall of Asia Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian. Denise, end or extend? Yan nga yung tanong na masasagot maya-maya lamang habang ongoing pa yung tapatan sa pagitan ng defending champions na NU Lady Bulldogs kontra La Salle Lady Spikers para sa Game 2 ng UAAP Women's Volleyball Finals dito sa MOA Arena.
Sa ngayon nga, nasa NU ang momentum dahil lamang sila 2 sets to none at ongoing na po ngayon ang third set. Bukod dyan, galing pa sila sa mainit na 4-set victory ng maka-first blood noong Game 1. Matinding opensa ang ipinakita ng Bulldogs sa pangunguna ni Vangeline Sug at Bella Belen. Pero ang Lasal naman, back with the vengeance. Do or die mode na sila ngayon, kaya't asahan na mas lalong iigting ang depensa nila kasabay ng opensa mula kina Angel Canino at Shivana Laput. Bago naman ang women's tournament, binigyang parangal muna ang mga natatanging volleybells ngayong season. Itinanghal na best outside spikers sina Bella Belen ng NU at Angel Canino ng Lasal. Best middle blockers naman sina Amy Provido ng Lasal at Nina Itang ng UP, habang best opposite spiker si Laput ng Lasal. Best setter naman si Camille Lamina ng NU at hinirang na best libero si Laika De Leon ng Lasal. Tinanghal na Rookie of the Year si Super Rookie Shiny Tura ng Adamson University. Habang napanalunan naman ni Bella Belen ang kanyang ikalawang MVP trophy sa collegiate level. Denise, bukod nga sa tapatang nangyayari ngayon, na isa pang kapanapanabik na aabangan ay yung magiging Game 3 na do or die finals sa pagitan naman ng FEU at ng defending champion na NU Bulldogs sa men's tournament. Yan ay matapos mapagwagian at maitabla ng NU ang serye 2-1-1. Sa Sabado na po, gaganapin ang Game 3 finals na yan dito pa rin sa MOA Arena. At yan muna ang latest mula dito sa MOA. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. Pasok na sa quarterfinals ng Italian Open Doubles Tournament sina Pinay tennis sensation Alex Ayala at world number 3 Coco Gauff. Tinambakan nina Alex at Coco ang Italian tandem nina Tyra Grant at Lisa Pigato sa score na 6-2, 6-3. Dominating from start to finish ang Filipino-American duo. Sunod na makakalaban nina Alex at Coco sina Sara Errani at Jasmine Paulini. Pareho ring Italian sina Jasmine at Sara at defending champions ng torneo. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. PCS on her 15th year sa showbiz si Asia's Phoenix Morissette, bukod sa sunod-sunod na panalo ng pelikulang Song of the Firefly sa International Film Festivals, may album at concert din pinaghahandaan si Mori. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Yan ang pangmalakasang collaboration ng December Avenue at ni Morissette para sa awiting Ahon, tungkol sa pag-asa at pagbangon ng tema ng kanta na swak sa power vocals ni Mori at ng banda. We wanted to work with someone na very, accessible, humble, and at the same time yung vocal prowess na hinahanap namin, yung texture dun sa song. Happy po na sa sobrang daming magagaling po na singers po sa industriya namin, musicians, ako po yung napili po nila. I'm very, very excited and grateful po. Speaking of being grateful, overflowing ang pasasalamat ni Morissette, who just recently won as Best Actress sa Manila International Film Festival para sa Song of the Fireflies. Naging nominado rin si Mori para sa nasabing pelikula bilang Best Actress sa World Fest Houston International Film Festival. Ang Song of the Fireflies ay joint venture ng Empress Ventures at Culture Kane Musicat Productions. Naiuwi rin nito ang Platinum Grammy Award sa World Fest Houston International Film Festival. And I'm thankful na i-trust din po yung opportunity po sa akin na mag-portray po ng isang napaka-inspiring and very simple woman from the province as we are, as Bisaya, di ba? Yun po, I'm very, very happy lang po talaga. Bukod sa tagumpay ng pelikula, Mori is also celebrating her 15th anniversary sa showbiz. Me and my team sa Underdog po, we are gearing up for a major concert. And I'm also working on my own album as well. Malayo na nga ang narating ni Mori since her 2010 stint sa TV5 talent reality show na Star Factor. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, babaeng sekyo pinatay ng kinakasama ng dahil umano sa selos. At pampasaherong bus nagliyab habang bumabiyahe.
Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 13 sugatan matapos tumagilid ang isang tourist bus sa Baguio City. Sa Cebu naman, isang bus ang biglang nagliyab. Nasa Frontline balitang yan si Ninaong Pauco. Makapal na usok at nagangalit na apoy ang lumamon sa pampasaherong bus na ito sa Marigondon sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayon sa uploader ng video, bigla na lang nagliyab ang bus habang bumabiyahe. Wala naman nasaktan dahil nakalabas agad ang mga pasahero. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. 13 naman ang sugatan sa pagtagilid ng isang tourist bus sa Barangay Bakaking Sentral sa Baguio City. Bago pa yan, nakabangga pa ang bus ng isang motorsiklo. Base sa investigasyon, nawala umano ng preno ang driver ng bus. Papunta sila sa Crystal Cave para nga mananghalian, but then on their way, nagkaroon ng loose brake. So hindi na nakontrol ng driver yung brake. That's why nabunggo siya sa poste. And then after that, nabunggo pa rin niya yung isang sinusundan niyang motorsiklo. Nawalan din ng kuryente sa lugar dahil sa pagkakabangga sa poste. Isinugod sa ospital ang 11 sakay ng bus at ang 45 anyos na driver, pati na rin ang 22 anyos na driver ng motorsiklo. Sinuspende naman ng LTO ang lisensya ng driver ng bus. Sa Baguio pa rin, nagsalpukan ng isang SUV at taxi sa Barangay South Drive. 2 ang sugatan. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng 2 sasakyan. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng taxi. Sa huli, nagkaareglo naman ang 2 panig. Isang truck naman ang nahulog sa bangin sa Kapangan, Benguet. 2 ang sugatan sa aksidente. Sa investigation natin, yung driver is under the influence of liquor. Disinding kasi yung pababa, galing sila sa taas. Hindi na siguro siya apply ng brake, nakapag-train, dumiretso na dun sa baba. Patuloy pang nagpapagaling ang 2 sugatan. Bigla namang sumalpok ang humaharurot ng motorsiklo na yan sa isang pampasaherong tricycle sa Dinalupihan, Bataan. Sugatan ang 2 driver at ang angkas ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, biglang nag-overtake ang motorsiklo sa kasabay nito kaya siya napunta sa linya ng tricycle at sumalpok. Sa lakas ng impact, wasak ang 2 sasakyan. Iniimbestigahan na ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Susunod, babaeng sekyu pinatay ng kinakasama dahil umano sa selos. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lady guard matapos siyang barilin ng kinakasamang isa ring sekyu. Ang nakikitang motibo sa krimen, selos. Nasa Frontline ang balitang yan ng ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Duguan at wala ng buhay ang babaeng ito nang datnan sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa Agdao, Davao City. May tama ng bala sa ulo ang biktima na si Jelay, isang lady guard na tubong Coronadal City, South Cotabato. Ang suspect sa krimen ang kanyang kinakasama na si alias Lolong na isa ring si Q. Nakita ring patay si Lolong sa crime scene dahil nagbaril ito sa sarili matapos patayin ang kinakasama. Ayon sa mga kapitbahay dito, 2 putok umano ng baril ang kanilang narinig kung saan nakita ang bangkay ng mag-live-in partner doon sa kanilang kwarto na nakahandusay at wala ng buhay. Sa investigasyon ng pulisya, crime of passion ang tinitingnang motibo sa krimen. Yung Will is nagselo, may pinagsesilosan siya doon sa
kanyang kasintahan. So, ang nangyari is parang pinlano niya na patayin yung kanyang kasintahan. Nakuhanan pa sa CCTV ang pag-uwi ng biktima galing trabaho noong Martes ng madaling araw. Maya-maya dumating ang suspect at pumasok sa kanilang kwarto. Hindi na nakuna ng CCTV pero matapos niyan ay nangyari na ang pamamaril. Bumalik ulit siya doon sa kanyang post-concealing na kinuha niya yung kanyang issued na firearm. So, premeditated niya na patayin yung kasintahan niya. Nakuha sa crime scene ang baril na ginamit ng suspect at 2 basyo ng bala. Kinuha na ng kanilang mga kaanak ang mga bangkay at inuwi sa kanilang probinsya sa South Cotabato. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Usap-usapan pa rin ang resulta ng botohan sa party list system sa Kamara. Pag-usapan natin yan kasama ang ating Chief Election Analyst, Edson Guido. Julius, pag pinag-usapan nga ang party list, una nating inaalam kung ilang party list ba ang nakakuha ng 2% ng total ng party list votes. No? So kung makita natin dito, in terms of 2% total votes, meron tayong 6 na party list na nakakuha ng at least 2% of the party list votes. So 1 seat, 1 seat, 1 seat, 1 seat, 1 seat. So tigwa 1 seats, itong top 6 from Akbayan to Ako, Bicol. Ngayon, paano naman ang additional seats nila? So ibig sabihin, meron na tayong 6 na guaranteed seats. So isusubtract natin dun sa 63 seats na total allocated for party list. So meron na lang tayong 57 na pinag-uusapan. So yung 57, imumultiply natin sa percentage na nakuha ng bawat party list. So 57 times 6.71, meron tayong 3.8 additional seats for Akbayan. Pero mga kapatid, alam natin na bawal lumagpas sa 3 pwesto ang kada party list. So kung 1 plus 3.8, 4.8 yan. Per they get a maximum of 3 seats. So yun din ang gagawin natin dito sa ibang party list. So 1 plus 3.5, that's 4.5, pero maximum of 3. 1 plus 2.5, that's 3.5, per get a maximum of 3. Ito nga sa 4-piece, no? Medyo dikit ito, 1.995. So posibleng 2 additional seats siya o posibleng 1 lang. Depende pa sa magiging final number ng 4-piece. Pero let's say, nasa number 3 lang siya. Nasa 2 siya. So 1 plus 2, 3. And then dito, we disregard the decimal point. So 1.7. So that's 1. 1 plus 1, 2 seats for ACT-CIS. And then yung last nga sa top 6, Ako, Bicol. So they get an additional seat for 2 seats. So ito nga, 16 total seats na yan. So meron pa tayong 63 minus 16, that is 47 seats left. So saan natin kukunin yung 47 seats na natitira? So from descending order, from number 7, bibilang tayo ng 47 seats. So aabot tayo ng number 53. So lahat ng party lists hanggang number 53, yan yung magiging cut-off if meron na tayong 16 seats. So si Swerte, talagang napakaswerte nga umabot sa cut-off. So yan ang computation natin dito sa party list. Muli, ako si Edson Guido, Chief Elections Analyst ng TV5. Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Susunod, digital hit series na ang mutya ng Section E, mapapanood na sa TV5. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maka-ash dressed o ash bin ka man, may exciting news kami para sa inyo mga kapatid. Dahil ang digital hit series na ang Mutya ng Section E, mapapanood na sa Free TV simula May 19. Chance nyo ng balikan ng kulitan at kilig namin ni Kiefer, Yuri at ng buong Section E. Save the date mga kapatid! May 19, 6:45 PM ang Mutya ng Section E dito sa TV5. And Jasper Jean Mariano.
Call me JJ. 3, 2, 1! Ay! Ano ba? Ano ba? Respect the flag! Section E! Magbigay pugay! Na! Sinasabi ko talaga sa inyo ha, pag natunaw yung chocolate! Chocolate? Uy, may chocolate! 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 Huwag niyo kayaan yung kulang na yan! Oo na! Wag! Kunin niyo yung bag! Kunin niyo! Mga kapatid, panoorin at suportahan po ninyo ang TV premiere ng Ang Mutya ng Section E dito sa TV5 starting May 19, 6:45 p.m. At sa June 20 naman, inimbitahan ko rin po kayo na suportahan ang upcoming Mutya OST live in concert featuring the original hit soundtrack of the show at ang hit makers na sina Rob Daniel, Earl Agustin, Amia Sol, and GAT. Yes, nandyan at marami rin po kami mga surprise guests dyan. At syempre, maraming salamat po sa Kapatid Network for having me. Thank you so much po. Congratulations! Thank you po! Galing-galing. Daming ganap. And welcome sa TV5. Yes, thank you po. Kanina pa yan sa Good Morning Kapatid. Hindi ka ba napagod Kanina, today? nakanap naman po ako kanina, kaya nabawi ko po yung energy. Kaya pa, kasi may frontline tonight ka. Pahiga ka muna, mamaya. Thank you, Ashley. Masaya kaming makasama ka dito sa Frontline Pilipinas. Thank you po for having me. Alright. At yan po ang mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami, ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.